So, good morning mga kasari and yan, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, ang oras natin ngayon ay alas 3 na ng madaling araw. At dahil alam nyo naman, lagi kong sinasabi sa inyo dito sa aking vlog na lagi akong bantay tuwing madaling araw. So, medyo matagal-tagal akong walang upload dahil nga busy ako. Hindi lang dito sa tindahan. So, meron tayong estudyante at meron tayong laging lakad. So mga kasari, ayan, kasi yung lakad na sinasabi ko is busy ako sa pagpapacheck up ng aking sarili. Syempre, kailangan din nating alagaan yung ating sarili, no? Ayan, kasari. So, ano ba yung pinapacheck up ko sa ospital, diba? Kasi meron akong bukol sa kamay mga kasari na aking pinapacheck up. So nakailang balik na rin ako sa ospital at siguro ang last na pagpunta ko doon ay uoperahan na tong aking bukol sa kamay. So hindi naman siya delikado pero kailangan siyang tanggalin para madala sa laboratory at ititest nila kung anong klaseng bukol nga tong tumubo sa kamay ko. And then dalawa kasi yung pinapacheck up ko mga kasari. Isa itong bukol sa kamay ko at isa yung aking sa menstruation dahil hindi ako regular mag-mens. Parang hindi na kasi normal taon na kung datnan ako. Once a year na lang akong datnan ng regla. So yan yung aking pinapacheck up. Kaya madalas wala akong upload. O yan. So ngayon back to tayo dahil medyo matagal-tagal pa naman yung next follow-up check-up ko. Balik tayo dito sa ating tindahan. So gusto ko lang naman i-share sa inyo kung ano nga ba yung aking mga napundar sa loob ng 2 taon kasi nagsimula ako dito 2022 ng February. So, pang ilang taon ko na ngayon. Magti 3 years na ako sa February. So, ano nga ba yung aking mga naipundar sa loob ng 2 taon mahigit? Ayan. Madami na din. Hindi naman ganun kadami. So, uunahin ko lang sa inyo mga kasari, yung unang-una ko na ipundar ay nakabili kami ng motor dito sa aming tindahan. Yan. So yan. Tapos pangalawa ay nakapagpabakod ako ng aming lupa sa probinsya dahil may lupa ako doon. Ayan, napabakuran na rin namin kasi para na sa safety namin kasi may pumapasok na iba. Parang inuukupan nila yung area ko doon. So kailangan namin pabakuran para hindi makuha ng iba. May titulo naman yun. Kaya lang kailangan talaga nating pabakuran. So yun, napagpabakod na ako doon at nakapagbakasyon na rin kami ng pamilya ko sa Palawan. So mga kasari, galing ako ng Palawan. Yan, ang probinsya ko ay Palawan. Kapagbakasyon na rin kami at ano pa ba, syempre kailangan pag nagbakasyon ka, kasama dyan yung gastos, pamasahe, ayan. After namin magpalawan, nakapagbakasyon naman kami ng Baguio. Ayan. So, ngayon, iwas-iwas muna kami sa gastos dahil nga mayroon naman kami ng pinag-iipunan na bago. So, hindi naman tayo habang buhay magre-renta, 'di ba? Hindi tayo habang buhay magre-rent ng ating tirahan. So, kailangan naming magtipid, kailangan nating mag-ipon. Ayan mga kasari, habang malakas pa yung tindahan, ayan, yun yung mga nauna kong pinagkagastusan. So ngayon naisip-isip ko kasi hindi naman araw-araw Pasko, ayan, meron tayong araw na matumal. So ngayon parang mas lalong tumumal yung tindahan namin, pero hindi naman ako nawawalan ng pag-asa kasi kahit pa paano meron pa naman din kaming benta. Hindi nga lang katulad ng unang taon ko at saka nung magto 2 years kami, yan, kalakasan talaga ng benta namin. So ngayon mga kasari, ayan, syempre kapag ganyan na tumutumal yung ating tindahan, na karanas tayo ng tumal, parang sakto-sakto na lang yung benta natin sa isang araw, tamang pang grocery lang, ganyan, kinakapos na rin tayo sa budget natin sa pagkain, sa panggastos ng personal natin. So ngayon, naisip ko na dapat pala nung kalakasan pa talaga ng tindahan, hindi ka talaga dapat gagastos, dapat talaga iipunin mo para kapag dumating yung araw na ganito, yung araw na matumal, meron kang pang backup, or kung gusto mo magpalit ng negosyo, meron kang pang meron kang nakalaan or nakapondo. So ngayon naisip-isip ko
napag-isip-isip ko na ganun pala dapat kapag kalakasan ng tindahan mo, huwag ka pala dapat gastos ang gastos, gala dito, gala doon. So ako kasi, kaya naman kasi naisipan ko umuwi ng Palawan dahil ilang years na rin ako hindi nakakauwi sa amin noon. 2017 or 2018 pera in last na uwi ko sa amin. Tapos nakauwi kami nitong 2023 lang. Ayan, kakauwi lang namin last year. Kaya naman, syempre, iba pa rin kasi yung, alam niyo yung masaya yung puso nyo na nakabalik kayo sa lugar na pinanggalingan nyo, ganyan. Kaya lang ngayon, todo talaga yung tipid namin dahil nga meron kaming pinaglalaanan, meron kaming gustong ipundar na bago. At syempre, payo ko lang naman dun sa mga nag-uumpisa or bago pa lang sa negosyo, kanyan. Katulad ng iba dyan na kapag malakas na yung tindahan ninyo or kumikita kayo or bumibenta kayo ng 8,000 to 9,000 per day, ganyan. Mas i-priority nyo yung pag-iipon talaga, or kung nagre-renta lang kayo, talagang i-priority nyo yung pag-iipon para makapagpundar kayo ng sarili nyong bahay. Kasi ako parang medyo medyo nagsisi ako na dapat pala hindi ako gumastos noon. Kasi ngayon talaga, ang laki talaga na pinagbago ng benta namin. Kasi dating 8 to 9K, ngayon bumibenta lang kami ng 4 to 5K na lang per day. Pero pasalamat pa rin naman ako kasi hindi nasi-zero yung tindahan namin. At least kahit paano, may benta pa rin naman. Kaya lang, syempre, nanibago ako kasi nasanay ako dun sa benta na malaki. Yun. So, yun mga kasari, advice ko lang din naman talaga, no? Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo at advice ko dun sa mga baguhan na sikapin ninyo na makapag-ipon. So, hindi kasi araw-araw Pasko at hindi araw-araw malakas yung benta natin. Darating tayo dun darating yung time na hihina or liliit yung benta natin. Kasi pag nasanay kayo sa malaking benta, parang, alam nyo, nakakapanlo mo na nakakapanghina. Pero, para sa akin kasi mga kasari, matuto tayong magpasalamat kay Lord, maliit man o malaki yung benta natin. Ayan, at least hindi tayo nasi-zero, 'di ba? So, yun lang mga kasari, at sana go lang, fight lang para sa ating pangarap. Ayan, ako kasi may pangarap ako, so alam ko lahat ng mga kasari na katulad ko may mga pangarap din. So, good luck sa ating business.